Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. At pag-usapan naman po natin ngayon, ito hong si Super Ate. Okay? Yan. Abay, akalain nyo ho nitong nakaraang mga araw, talk of the town, si PBBM. Dahil nga ron sa kanyang birthday, di ba? And then, binuksan ng Malacanang, diba? Pero actually, 2 araw ahead ng birthday niya, inabalitaan ko ron kung sino-sino na yung mga pinapapasok sa Malacanang, meron silang mga loot bag na mga binibigay raw. And then, nung time na yung schedule na alam ko, so pumunta ako yung araw mismo ng kanyang birthday. Ang daming tao po, talaga namang parang every 5 minutes pinapapasok 50-50 para hindi mag-overcrowding doon sa pilahan ng pagkain, para hindi magkaroon ng stampede. Kasi nung maaga pa daw nag-stampede. So ganun ho. Karami, kaya nga kung yung mga nanood ng live ko, naitanong ko ron nung bang panahon ni Apolacay ganito rin? Nung bang panahon ni nung mga nakaraang presidente ganito rin? Bukod kay Ramon Magsaysay, binuksan ang Malacanang sa publiko. But this time kay PBBM, 'di ba? Wala nang cheche boreche, pumila ka lang. Itong birthday niya. Sabi ko noon. Tapos, eto na ho. Bigla ngayon sumambulat yung post ni Mr. Sasot. Ang itinuturong pinasasalamatan yung kagalit nila, si GMA, yung at saka ang Rappler, 'di ba? Yun ho pala, nako. Eto na. Si Senator Amy po ang itinuturo o natuklasan na sumabotahe sa kaligayahan ng kanyang presidenteng kapatid. Diba? Tanong tuloy ng marami, anong klaseng impacta ang iniluwal ni Imelda? Diba? Paano kayong mainis kay Imelda? Wala ko siyang kasalanan doon. Diba? Gurang na yan si Amy. Alam niya na. Diba? Kung ano ang kanyang dito ang kanyang ginagawa. Sabi nga ni Baby Alicia, kakaibang kapatid tong si Amy. Ay naku, totoo po yan, kakaibang kapatid. 'Di ba? Alam mo, dapat na sabihin natin na na meron kang hindi nagugustuhan sa kanyang asawa kasi mas matalino siya sa iyo, 'di ba? Ikaw fake graduate. Nagloka nga, di ka naman makapag-bar. Diba? Kasi nga, kung void from the very beginning, yung pag-aaral niya ng law. Diba yung mga frustration niya na andun sa asawa ni PBBM. Yun na may nakikita ko ron No. Tapos, eto na. May video ng isa, yung nakaganon si F. Elisa. Mababa yung kabilang kamay. Tapos si Amy, panay ganon ng buhok. Ang sarap sa bunutan kailan mo ibalipag yung buhok mo. Naghahasik ka ng mga kuto. Diba? So ngayon, ito naman ho, lumabas ho ito sa billionario.com. Okay? Ang ganda nga ng headline. Hungry, uhaw. Hungry like the wolf. 'Di ba? Uhaw na parang lobo. Yan. Amy sabotage Bongbong party as Marcos sibling war intensifies. Nako. Alam niyo, ako naniniwala na ako na talagang awayan etong magkakapatid. Pero sana, yan ang mga usapang pangpamilya. Awayang pangpamilya, putik, dapat po, sarilinin nyo na lang. Kayo na lang, kahit magpatayan kayo sa loob ng bahay nyo, di ba? Huwag nang makakalabas. Kayo na lang magbugbugan. Kung gusto nyo mag-away, kayo na lang. Because after all, mga kapatid, anumang away ng magkakapatid, Diyos ko, pag dumating, ako yun ang nakikita ko sa mga, alam nyo naman, halos araw-araw, naghihiring ako ng mga kaso, maraming mga kaso na involved, awayan ng magkakapatid. Yung mga hindi nagkita na ng matagal na panahon, nag-away dahil sa mga chismosa, diba? Dahil sa inggit. Alam nyo, pag may isang pangyayari, ang magkapatid at magkapatid, umiiral po yung timbang ng dugo ay mabigat. Magkakasundo. Yun yung paborito kong kaso Ipaalala ko lang sa kanila, nung wala pa kayong mga salawal, nung kayo nag-aagawan pa sa lollipop, nag-aagawan pa kayo sa candy, madudusin pa kayo nun. Diba?
Oh. Pag nag-aaway kayo noon, oh, pagkatapos ng mag-away niyo, nagkakabati kayo kusa, di ba? O ba't hindi nyo nga ako gawin ngayon? Hindi nyo pagkakaintindihan ngayon, nandito kayo mag-usap. Di ba, dapat ganun lang eh. Kaso ito si Aimee, ibang klase. Presidente yung kapatid. Marami na hong instances na nagpapakita talagang siya ang Judas. At yung binabanggit-banggit ni Aimee, ni Maharlika, na meron siyang, meron siyang puting ahas. At isang, di ba sinabi ko noon pa, si Aimee ang puting ahas ni Maharlika. Oh. Kasi ba't naman kasi puting ahas? Sana sinabi niya, ang babaeng may, ang ahas na may baba. Yun dapat di ba? Ganun dapat. O yung ahas na baba. Ganun, di malalaman agad natin. Pero napansin ko kasi, nung minsang madulas ang bunganga ni Maharlika, ang sabi ni Maharlika, Senator Aimee Marcos, bumbu yun ha. Hanggang dyan na lang ang taning mo. Kasi, ang usapan yata nilang dalawa, si Aimee magpo-produce ng pulboronic video. Diba? Tapos ngayon nga yung kwento nung nakaraan, binibili raw ni Aimee yung video as if nag-i-exist na nun, nang binibenta kasi ng may-ari daw ng 10 million. Ayaw niyang bilhin. Siguro dinadaan sa kunat. Walang bumibili, sakyan natin. Inilabas ni Aimee. Ni Maharlika. Diba? Pero si Aimee, una niya nang dinamage, ibinulgar niya na. At ako'y naniniwalang totoo yun. Kasi never pong pumalag si Aimee. Alam mo naman si Aimee, patola yan. Pero ba't hindi niya pinatulad si Maharlika? Baka naman siya na yung susunod na ibalita ni Maharlika na yan ang tunay na nagpupulburon. Patay. Kaya yung mukha niyan, kulukulubot na kuyari. Diba? Eto tignan nyo. Sabi rito, since President Bongbong Marcos took office 2 years ago, Senator Aimee Marcos has been on the hunt. So naghahanap daw ho ng mula pa nung maupo sa pwesto si PBBM, ang kapatid niya. Diyos ko po, sabi rito sa balita, mula pa noon naghahanap na ng pagkakataon na ma-derail. Yung special moment, yung spotlight ng kanyang kapatid. At ito hong nakaraan, yung birthday ni PBBM, alam niyo, hindi ako naniniwala doon sa bad omen. Yung masamang pangitain ng Friday the 13th o yung malas ang Friday the 13th. Nung nandun ako sa Malacanang, naiisip ko rin yun, ba't naman Friday, na-tiyempo pa naman ang birthday ni PBBM ng Friday the 13th? Wala naman sanang masamang issue na naman ito. Sabi ko nga, sana dumating si BBM. Kasi sabi ng gwardiya, sir, baka mamaya, 6:00 dumating dito yun Kasi nasa malayo pa yung panggagalingan. Sabi naman ng isa, madali lang yan helicopterin lang niya yan Oo nga ako Sabi ko, lang, mag-6:00 na, hanggang 6:00, walang helicopter, walang ugong-ugong. Ako, baka bumaba ng Makati doon ng helicopter, wala talaga. Nako po, hindi nga tayo nagkamali. Kaya lang ho, ang malas, yun pa palang mismong kanyang ate. Biniktima siya. Si Aimee ang nagmalas, nagdala ng malas. Sabi rito, notorious for stirring up family drama. Nako. Hindi ba itong bilyonaryo may galit kay Aimee? Ano na mailagay pa? Notorious for stirring up family drama. Diba? Aimee allegedly crashed the ultra-exclusive event. So, hindi po pala invited si Aimee. Kaya naman pala yata galit. Kaya naman pala nanabutahe. Nag-gate crash lang si Aimee. Okay? Kumuha ng litrato ng Duran-Duran na nagko-concert. Tapos, dali-daling sumibat. Siguro hindi pinansin doon. 'Di ba? Hindi ata siya pinansin na hey Babs, babali na. Hey, Aimee. 'Di ba? Hindi siya binati yata ng mga tao kasi parang iilan lang yung mga tao nandoon Piling-pili lang talaga yung inimbitahan ng mga nag-organisa, 'di ba? Ng concert na 'yan. At tiniming talaga nila na connivance ito na dito mag-lunch,
dito mag-dinner ang mag-asawa. Tapos, at the same time, magpapatugtog na. Diba? Magko-concert na, kakanta na. Etong Duran-Duran para marinig niya. Kilala nila si PBBM. Talagang pupuntahan niya yon. At yun na nga ho ang nangyari. Pinuntahan ni PBBM yung tugtugan na naririnig niya. Familiar yung boses sa kanya. Kasi PBBM po, di ba, nakita niyo, tumutugtog ng saxophone yan, di ba? Naging ho palang bahagi siya dati ng isang orchestra. Research ako Sabi ko, why Bongbong Marcos loves music in concert? Aba, makita-kita ko, nilabas sa akin ng paring Google, yun pong nagsa-saxophone si PBBM, tapos yung kumakanta. Okay. Kaya pala nung sabi niya nga, ang pangarap niya talaga, maging band member. Diba? Kaya lang hindi nga raw po natuloy. Now, eto, yan ang ginawa ni Aimee, ha? Nag-gate crash. Alam niyo naman ang gate crasher. These are the people who were not invited. Okay? For that event, for a certain event. Tapos, syempre dahil nga naman senadora, di ba? Ang tanong, sino ang nagsabi kay Aimee na mayroong ganong klaseng event? Di ba? Tapos, kumuha ng litrato, bumira ng sibat, ipinasa kina Mr. Sasot. Tapos para hindi halata mapagtakpan ang kanyang source, ang inilagay niya ron, ano ba yun, ang pagkakaintindi ko gagawin niyo pang pasikreto ang itong event na to. Pero salamat na lang sa Rappler at saka sa GMA. Akala ko nga totoo na yun pala. Na yun ang nag-leak nito. Sabi ko, swerte naman ang mga invited. Diba? Pero bakit naman sinabutahi pa? Ayan, pinag-uusapan tuloy. Diba? Nakakatawa nga Nag-birthday lang, papa-impeach na. Okay, sabi rito, she is believed to have immediately sent the leaked picture to a vlogger linked to Duterte diehard supporters. Yan po sa mga DD-list. Okay? The presidential, ito naman ng PCO, ayun, syempre, napilitan tuloy. Diba? Napilitan na sagutin ito. Ay, sorry. Bumitaw agad yun. Sabi rito, the PCO was forced to address the leak, stating that the president's old friends threw the party. Diba? And Bongbong was both surprised and appreciative that the run-to-run provided the entertainment. Diba? Ang tanong ko nga po rito, bakit ginawa ito ni Aimee Marcos? Diba? Not just because she's not invited. Okay, given na yung fact na yun na hindi siya invited kasi mag-gate crash ka. And if you are invited, definitely you're going to stay. Right? So, if you were invited, hindi mo gusto yung may birthday, bakit ka pa pupunta ron? Tama? Pupunta ka ron, mamamlastik ka. May kaplastik ka ng ugali, ibig sabihin, hindi yung magbabalot ng mga handa, ha? Babalot niya yung yung mga taga-Duran-Duran, gano'n. Hindi po. Now, ang tanong ko talaga, hindi, ito yun bakit ito ginawa ni Aimee Marcos? Diba? Alam niyo ipagkakalat ito nila Akla, nila Mr. Sasot at pagpapasapasahan yan. Alam mo naman tong mga to, atat na matanggal na si PBBM sa pwesto at maiupo na si Sara kasi wala na kita, wala na sigurong budget. Frozen yung mga accounts ni Kibuloy, wala na magpapa Hong Kong, wala na magpapa Macau. Di ba? So, eto po yung nakikita ko dyan. Tingnan nyo ha, ako po ay naniniwala 500 times na alam po ni Senator Aimee, she knew what she was doing, na ito ay makakasira sa kanyang kapatid. How would I know? Let me ask you. Ano po ang kursong pinag-aralan ni Senator Aimee Marcos sa college? Diyan ho sa UP. Hindi ba nag-aral siya ng law? Di ba? Hindi nga lang siya nakapag-bar. So, ibig sabihin, mismong yung batas ng tatay niya na nagsasabing ipinagbabawal yung presidential decree, nakalimutan ko yung number na ipinagbabawal ang magpa-party ang isang elected
o ang isang appointed. Ang term pa nga ron is throwing party. Bawal po yun ni Apulacay. At yan po ay umiiral na batas. O, tapos yung RA 6713, di ba? Yung sa pagtanggap ng mag-solicit, manghingi ka o tumanggap ka. O, yan po yung sa 6713. However, dun sa 6713, kaya po yan pinagbabawalan naman. Ang exemption naman po dyan is, ang exemption, ang requisite naman po dyan, kung ang mga ito na ibinigay sa iyo para sa iyong pleasure, kapakinabangan mo, ay may kapalit, bawal po yun. Diba? Yung makaka-influensya sa iyong desisyon, bawal po yun. Alam nila kung ano yung mga mahahanap na butas para sirain si PBBM, pabagsakin. Hindi man ito ma-impeach. Because ako naniniwala po, hindi magtatagumpay ang tawag dito, impeachment case na ipa-file nila dyan sa Kongreso. Hindi magpa-prosper yan. Bakit kanyo? I-supportive sa presidente at may utak, magagaling yung mga kongresista natin ngayon. Di ba? Sa Senado, yun, andun yung mga bugok. Ipon-ipon. Ito ho ngayon yan ang ginawa ni Aimee. Alam niya ho na baka nga siya pa yung nagsabi na eto, bawal yan. Ito yung ipaliwanag ninyo. Ito palagay ko lang Ito ipaliwanag ninyo, mga nilabag ni Bonget na na mga batas, pati yung batas na ginawa ng aming airpods. Nilabag niya. Nilabag niya kung siya yung nagpa-party. Nilabag niya kung siya yung 6713, kung siya ay nanghingi na paparty naman kayo. 'Di ba? Nilabag niya kung ito ay binigay sa kanyang party na yan na may pa-concert ng Duran Duran na isa sa mga favorite band niya o grupo, may hinihinging kapalit. Yun ang sinabi dito, old friends. Alam niyo naman yung mga old friends si PBBM, bukod sa matatanda na rin, di ba? Kilala hong may mga pera. Kahit gumastos pa ng 50 milyones o 1 bilyon isang gabi, kayang-kaya nila Di ba? Hindi ba nag-isip yung mga yan? Yung mga kaibigan ni PBBM, mga business tycoon, nakatulong pa nga sa nakaraang administrasyon Di ba? talaga tong mga mangga, di ba? Plus kasama pa itong babaeng korteng mangga, yung mukha pag naka-side view. Si Aimee. Galing mangga So alam niya ho kung ano ang magiging implication ng kanyang gagawin. Kaya, sige, para masira si PBBM, di ba? Alam niyo kung, tutuloy ko na to Alam niyo kung bakit? Ito yan Ito yan. So kapag natanggal si PBBM, natanggal, naging presidente naging presidente si Sara. Okay? Alam niyo ho ba na hindi po mandatory na kailangan yung Senate President ay ang magiging Vice President? Alam niyo ho ba yun? Taas ang kamay. Type 1 ang nakakaalam at naniniwala na hindi po mandatory na ang Senate President ang magiging Vice President in case of succession sa presidency. Ang nakalagay po kasi dyan sa atin sa Constitution, sa Article 7, in cases of vacancy in the office of the Vice President, and thank you, Radiant TV, and Lucky Dixie. Alam nyo, nakalagay po ron sa Article 7 ng ating Constitution, ay correct si Jeremy, i-appoint po ni Sara. Okay, i-appoint ng presidente. So, ganito yan. Ousted si PBBM, presidente na si Pusit, siyempre, magalagamay na yan. Wala pa siyang VP. Siyempre, si Cheese kaaway nila. Kontra sa kanila si Cheese Di ba? Definitely hindi niya pipiliin si Cheese. Bakit? Unang-una, hindi po mandatory. Pangalawa, nakalagay mismo sa Constitution na ang presidente ay mag-elect o magsiselect. Pipili po siya ng kung sino mula po sa both houses. Pwedeng kongresistang ordinaryo,
pwedeng taga-party list. Ba't naman niya gagawin yun? Di ba? Pwedeng senador. Oh. Siyempre, sino ba yung naging instrumento at malaki na ang puhunan sa kanila? Oh. Eh di pag hindi niya kinuha si Amy, talagang mangga ang mga Duterte, manggagamit. Di ba? So definitely, tropa-tropa yan. Si Amy na ho ang Vice President natin. Di ba? Ang galing ng diskarte, ano ho? Oh. Ay, nako. Correct ho. Nangyari na ho yan sa panahon ni Gloria Arroyo. Di ba? Meron siyang, si ERAP, merong Vice President, si Gloria, ng agaw ng kapangyarihan. So, may Senate President tayo noon, pero hindi po yun ang naging Vice President. Pinili niya si Chofisto Gungona. Oh, yun po yung pinili niya. Diba? Na bilang VP niya ni Gloria. So, I hope nakita ninyo yung grand plan in why Amy Marcos was like or is like, sabi rito, a hungry wolf. Diba? Kasi, saan po siya hungry? Sa kapangyarihan. Maging Vice President. And eventually, pagtapos ng termino, Vice President uli siya. Ni Puset. Pwede pa siyang tumakbo eh. Oh. And si Puset, dahil tawag dito, hindi na po naman na makaka 4 years hindi na makaka 4 years in case makuha niya kay PBBM ang pwesto. Hindi na siya makaka 4 years sa termino. Mahigit 2 years na si PBBM sa pwesto. Nasa constitution natin, kapag naka-4 na taon, hindi na pwedeng tumakbo sa pampanguluhan. Yung humalili. So, madi-disqualify siya. Kaso, less than 4 years na lang ang magagamit yung termino from PBBM. So, Pusit can still run, diba, for presidency, just like what happened to Gloria Arroyo and ERAP Estrada. Yan. Okay, so yun po yung nakikita nila, 'di ba? So matalino rin 'tong mga 'to. Sabi nga sa inyo yung kay Harry Roque, magpahinga ka muna PBBM and let Sara lead. Tapos nanakawan na po ng posisyon si PBBM, 'di ba? While resting kasi magulo Yan ang sinasabi niya, kasi magulo ang situation. Hayaan niyo muna si Sara ang mag-pacify, siya muna yung magpatakbo ng gobyerno. Ganoon. Diba? Para saan naman ang Uniteam? Pero ang totoo, nangitim na po ang Uniteam pagkatapos pa lang ng halalan. Diba? Kasi hanggang doon lang naman ang Uniteam. Hanggang May 9 lang yan, election. Pagkatapos doon, wala na yan. Kanya-kanya ng alagwa yan sa buhay. If the price is right, magkakampihan yung mga yan. Ganun lang yan Okay? So alam nyo na. Kung paano ang sistema, paano magiging VP si Amy pag natanggal, eto hong si PBBM. Okay? Ay, ako, grabe. Kakahiya, sariling ate, sinabutahe yung kanyang kapatid. Imbis na maging happy, di ba? Imbis na maging masaya na lamang sana siya na ang aking kapatid, Marcos yan, anak ng aming tatay, ito ang aming kapalaran, di ba? Ako yung firstborn, pero ako yung naungusan. Ako yung firstborn, pero hindi ako kabilang as administrator of the estate, kundi siya at ang nanay ko. Di ba? Ako yung firstborn, ako yung nag-aral ng law, pero hindi ako naging abogada, hindi nga ako na-qualify para mag-take ng bar exam. Di ba? Ako yung firstborn, tapos naging SK chairman, Charbalu pa, tapos nag-antay MTRCB pa. Diba? Pero hindi ko naman napalago na maging katulad ng Hollywood ang Philippine showbiz. Ako yung firstborn, lamang ko lang, marami na ako naging jowa. Period.